Maganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ngayon ay March 13, 2024, araw ng Miyerkules. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:20 ng umaga, pwedeng bitsakhon sa akin. Kung pagbabatayan ang resulta ng PISA o ng Program for International Student Assessment, mukhang merong ng krisis o malaking problema ang kahandaan, kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral pagdating sa science. Pagdating sa science, nasa 23% lamang ang basic proficiency ng mga mag-aaral na Pilipino. Ibig sabihin, isa lamang sa bawat 4 na mag-aaral ang may sapat na kaalaman para sa tamang eksplanasyon ng familiar scientific phenomenon katulad na eclipse o El Nino weather phenomenon at magkaroon ng konklusyon. Masakit man ang katotohanan, dapat natin kilalanin at tanggapin na may problema sa edukasyon sa bansa, lalong-lalo na pagdating sa science at iba pang asignatura. Maganda itong harapin at pag-usapan para makagawa ng mga pamamaraan at pagbabago ang krisis na ito. Ito ang siyang nating pag-uusapan ngayong umaga at makakasama natin si Engineer Henry D. Serrano, Project Technical Assistant 1, Community Empowerment through Science and Technology Program, Department of Science and Technology, Regional Officer, Office 3. Magandang umaga, Engineer Henry Serrano. Umaga po, Doktora. Actually, si Engineer Serrano po ay na-transfer po sa Provincial Office ng Pampanga. So bilang kapalit po niya dito sa ating programa, ako po si Johnny Alere, ma'am. Fresh na fresh po, kakahawak natin dito sa project. Yes po. So si engineer din po ba? No, ma'am. O si Sir Johnny Alere. Yes, ma'am. Yes po. Sir, bago tayo mag-umpisa, bumati muna po kayo sa mga nakikinig kayo sa DWB 1242 at the same time po sa manonood po sa DWB sa Facebook at YouTube channel. Po, maraming salamat po sa inyong pag-imbita at binabati ko din po ang mga taga-subaybay po ng inyong programa. Magandang umaga po sa lahat. At bago natin simulan ang kwentuhan, alamin muna natin kung ito po ba ay, kasi based sa aming obserbasyon, nakakalungkot man, dapat natin tanggapin ang katotohanan. Pagdating sa science proficiency, nasa bottom 2 ang Pilipinas, malayo sa world average measurement. Bakit kaya mahina ang ating mga mag-aaral pagdating sa sensya? Well, sa nakikita po natin, dahil po ang ating programa ay Community Empowerment through Science and Technology, ma'am, tayo po ay lubos na nalulungkot din dahil karamihan po ng mga nasa GIDA communities ay hindi po masyadong naabot ng ating siyensya at teknolohiya. Kaya bilang tugon po, ito po ay isang pamamaraan ng DOST para maitaas po ang antas ng ating kalidad ng pag-aaral ukol sa siyensya at teknolohiya.
Noon po kayo nag-aaral, kayo po ba, no, kayo ay isang estudyante, ano ba pinaka-paborito mong subjects? PE, ma'am. No, joke lang po. Very much into science, ma'am, kasi very challenging po, tsaka mas nakaka-enjoy mag-aral, ma'am, pag lalo na kung kumpleto yung nakikita natin, nahahawakan natin, nasusubukan natin. Medyo sinuwerte po tayo at nung time po na ako ang nag-aaral, medyo maganda-ganda po ang naging outcome dahil nakaranas po kami makapunta sa Maynila dahil noon po ay uso pa ang field trip. So naranasan ko pong makapunta ng Science Centrum. Yung kanina nabanggit mo, yung pagbibiro lang. Yung sa Yes, PE, yun ang pinaka-ayaw ko sa lahat. Ng PE. Medyo tayo pala, ma'am. Medyo sports person po tayo eh. Oo. Tapos pakipaliwanag nga sa amin, ano ang plano ng Regional Mobile Science Centrum, paano ang mekanismo ng programa? Ngayon pong umpisa po ng ating Regional Science Centrum, Regional Mobile Science Centrum. Ito po ay nilunsad noong nakaraang taon. Yung proyekto po ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng DOST at Philippine Foundation for Science and Technology o PFST sa paggawa o fabricate ng mga exhibit. So sa katunayan, nung unang nilunsad po ito sa Regional Science and Technology Week na ginanap po sa Botolan, Zambales noong October 18 to 20, 2023. So sa kasalukuyan po, makikita natin ang Regional Mobile Science Centrum bilang isang parang atraksyon sa kauna-unahang science fair sa Bataan. Ito ang iFest or Ignite and Foster Science Culture in the Education Sector through Science and Technology. So ito ay matatagpuan po sa Vista Mall sa Bataan. Nag-umpisa po sila dito noong February 29 at magtatapos po ito sa March 22, 2024. So ang layunin po natin ay maiikot o maibiyahe ang Regional Mobile Science Centrum sa buong rehiyon. So kaya ngayon pong taon ay naka-schedule po tayong umikot. Nauna na nga po ito sa Botolan nung nakaraan. Ngayon po ay nasa Bataan. Kasunod po ng Bataan, ma'am, ay babiyahe po ang Science Centrum papuntang Tarlac. So magtatagal po ang Science Centrum natin sa Tarlac ng March hanggang May. May dalawang venue po tayo sa Tarlac, sa Tarlac National High School at ang kalahati po nun sa Don Bosco Technical Institute. So ganun po yung magiging flow. For the whole year po, iikot po si Science Centrum sa buong region. Paano nagsimula itong proyekto? Sino po ba ang nag-initiate na makaroon ng ganitong klase proyekto? Ito po ay naging initiated po ito ng CEST, ng DOST. So sa tulong po ng ating mahal na Regional Director, si Director Julius Cesar Sicat. So nag-umpisa po ang na-conceptualize po itong Science Centrum bilang tugon natin sa mga malalayong lugar, maiabot man lang sa kanila ang dagdag kaalaman po tungkol sa siyensya at teknolohiya. So itong pagdadaos po ninyo, yung sabi po ninyo saan kayo pumupunta, so ang tina-target pa ninyo, pinupuntahan po ninyo mismo sa mga eskwelahan? Yes, ma'am, usually sa mga schools na po. Pero po nasa kung si LGU po ay magpo-provide po ng ibang area or lugar para sa ating Science Centrum, sila po ang nagde-decide. Meron lang po tayong konting guidelines or hinihingi na area dahil para magkasya po yung ating 22 na exhibit. So ganun po ang nangyayari ngayon, although ang requirement naman po ay sa isang basketball court ay kakasya naman po yung exhibit natin.
Mm-mm. Dito sa exhibit, ano ang tinatarget ninyo na pumunta? Ito ay kasama din po ba, hindi lang po sa mga millennials, kasama din po ang itong mga, siyempre mga adult, yung mga nagtatrabaho na, pero may curious about science. So ito ay open for all. Yes po ma'am, open po for all. Pero ang talagang target natin ay yung ating mga K-12 students. Siyempre, sila po ang mas nangangailangan itong ating mga exhibit. Pero ang the rest po, like sa Botolan po, marami po tayong walk-in na mga parents, Yes. mga curious na mga, sabihin na natin siguro po na hindi nabigyan nung kanilang kabataan na makakita po ng ganitong exhibit. So for sure itong mga magulang na mga K-12 students na siguro sila unang-una dapat maging sila mismo tumitingin doon sa mga exhibit para sila din na mag-explain sa kanilang mga anak nila para maintindihan nila kung ano ang doon nakikita nila doon sa venue o doon sa exhibit. Tama po kayo ma'am. Kadalasan po, lalo na yung ating mga elementary students, nakakasama nila ang kanilang mga magulang sa pagpunta sa exhibit. Kailan po ito nag-start? Itong taon lang ba nag-start o ito yung nag-start pa nung last year? Nilaunch lang po namin siya last year, pero yung rollout po is this year po yung plano natin na umikot sa buong region. So, syempre, tanong ng nakikinig ko mga nanonood, ano-ano ang mga iba't ibang mga science exhibit na nakapalood dito? Let's say kung interesado sila, isasama nila ang kanilang mga anak nila, ano ang ma-expect nila pag pumunta sila doon sa exhibit? Yun po, sabi ko nga po kanina, nabanggit ko, meron po tayong 22 na exhibits. So, ilan po dito ay gumagamit ng elektrisidad at yung karamihan naman po ay hindi na kailangan ng elektrisidad, kailangan lang po ng interaksyon ng mga estudyante o ng mga tumitingin. So sa mga yon, mas mai-enjoy po nila talaga dahil ginawa po nating interactive yung mga exhibit natin, kaya ang mga bata po ay mas magiging interesado po sa siyensya at teknolohiya. So ito po yung listahan. Meron tayong air cannon. Ang inaano ko lang po dito kasi hindi nila masyadong may enjoy ma'am. Pag sinabi lang natin kung ano yung mga nasa exhibit, mas maganda po talaga na ma-experience nila at hintayin nila yung panahon kung kailan po darating ang Mobile Science Centrum sa kanilang mga lugar. At ito po ba may entrance fee? Meron bang babayaran? Actually, ma'am, ang DOST ay hindi po, pinahihiram po ang Mobile Science Centrum ng libre sa ating mga partner agencies, sa LGU or sa DepEd. Ngayon, ang DepEd po or ang LGU ay siyang bahala na po kung pwede silang maningil ng minimal fee para po sa ating maintenance lang ng mga gamit at saka pang transport, ma'am. So, pero sa part po namin, pinahihiram po namin siya ng libre. So, nabanggit mo na ito ay nag-start last year pa. Sa Yes, ano nakikita mo, paano ito nakakatulong sa mag-aaral? Alam niyo ma'am, ang obserbasyon po namin simula nung nag-umpisa, sa sobrang interested po ng ating mga estudyante ng Zambales, umabot po na mahigit 2,000 for those 2 days na i-display po natin siya. 2,000 estudyante mahigit po ang umattend. Kaya ang sa tingin po namin ay talagang parang sabik na sabik po ang mga estudyante na maka-experience po ng mga exhibit na ito. So, kanina nabanggit mo na kasama ang LGU. Aside from sa LGU, meron pa ba ibang government na sumali dito sa nakipag-partner dito sa proyekto? Ang provincial government po, ang LGU, ang DepEd po ang ating mga kaantabay sa proyektong ito. And then, pagkasakali na meron naman gusto mag-join sa exhibit, ito po ba pinapayagan ba ninyo? Libre po ba pagsali o pagpasok sa exhibit venue?
Yes, ma'am. Open po ito sa atin sa buong kung nasaan pong lugar ang ating exhibit. Libre naman pong pumunta ang kahit sino, ma'am. So paano ninyo nasusustain itong proyekto na to? Yes, sabi ko nga po, ma'am, ang ating LGU or partner na DepEd, sila po ang magdidesisyon at meron po kaming memorandum of agreement na habang sila po ay nasa kanila po ang mga kagamitan, yung sustainability po ng mga kagamitan ay sa kanila rin po natin ipinapasa. Para po naman mapakinabangan pa po siya ng mga susunod na mga areas. Oo. So mula last year hanggang ngayong buwan ng Marso, so nakikita po ninyo sa exhibit ninyo, so far okay na po ba? O meron pa kayong pinaplano na ito paano nyo lalo pa mapalawak? Yes, ma'am. Ang susunod pong plano natin dito ay mas ipalaganap pa po. So, mas lalayo po tayo. Sa ngayon po kasi, usually, ang isang area, kunyari sa Bataan, ay nasa pinakasentro ng Balanga. Ngayon po ay, ang plano po natin ay maging regular na. So, sa taon-taon na pwedeng umikot ang Science Centrum natin. Hindi lang nakabilang sa isang probinsya. Kumbaga, lahat po nung mabibigyan ng chance ang mga eskwelahan natin o mga LGUs na mahiram po itong ating Mobile Science Centrum. So ito hindi lang ito sabihin natin itong proyekto na to may certain months lang tapos magtatapos na. So ito ay tuloy-tuloy. Yes, ma'am. Gagawin po natin itong taon-taon na proyekto. Ididire-diretso po natin ang pagpapahiram sa Regional Mobile Science Centrum. So ito magiging buong Pilipinas? Dito lang po sa ating rehiyon, ma'am. Sa rehiyon lang. So sa ngayon maliban po sa... Oo. Opo, sa ngayon po, ang Region 3 po ang merong ganitong kagamitan, ma'am. Bakit sa Region 3 lang meron? Tayo pa lang po ang nauna na nakagawa po ng proyekto, ma'am. Pero yung sa ibang region, susunod rin po ba? Ang meron po kasi talaga ang Philippine Science Centrum, sila naman po ay nagpapahiram din. Ito nga lang po ay siyempre sa sobrang laki po ng kino-cover na area. So hindi po lahat napagbibigyan talaga. So hopefully po na ang ibang regions ay magkaroon din po ng kagayan ng ating proyekto. Maliban sa Mobile Science Centrum, ano pa ang iba pang proyekto nakapaloob sa SES? So ang SES po ay kinapapalooban ng 5 aspeto, ma'am. So meron tayo sa pangkalusugan o health and nutrition, pang-edukasyon, ito po ay kasama ang Regional Mobile Science Centrum, pangkabuhayan o economic development and livelihood opportunities. Pang-apat po ay pangkalikasan o environmental management, protection and conservation. Ang pang-5 po ay kahandaan sa kalamidad o disaster risk reduction, management and climate change adaptation. So sa 5 pong yan, sa buong rehiyon po, bibigyan ko na lang po kayo ng example, like sa education po, ito nga pong Regional Mobile Science Centrum natin, ang ating ipinapamahagi. Meron din po tayong interactive multimedia teaching aid. Ito po ay designed na solar-powered na interactive multimedia teaching na stand-alone po siya na technology na mag-ooperate kahit wala pong internet connection at walang electricity. So especially po ito sa mga schools na GIDA or Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Ito pong learning technology ay merong TV at blended box na nagpapaloob po ng learning algorithms and simulation tools for K-12 curriculum-aligned learning materials on math, science, English, Filipino, and social studies. So maganda po siyang tool. Ngayon po ay ito po ang ating pinagbabahagi sa ating komunidad. So sa economic development naman po,
Usually po, nagbibigay tayo ng maliit na pangkabuhayan sa mga grupo po natin na mga kababaihan, yung mga nasa malalayong lugar. Usually po, ito po ay yung kagaya po ng isang project po natin na chips processing. Ito po ay mga maliliit na proyekto na ginagawa po sa mga malalayong komunidad. Sa environmental protection and conservation naman po, nagbigay po tayo ng mga dual drum composter at portable biogas digester. So ito naman po ay develop po ng DOST ITDI na small scale na nagde-design po to process biodegradable solid waste. So ang biogas digester po ay kayang i-convert yung ating biodegradables into fuel. So kaya po niyang isang single burner na lutuan. And then sa disaster risk reduction and management and climate change adaptation naman po, nagbigay po tayo ng mobile command and control vehicle. So ito po ay design po para sa emergency operation during disaster and emergencies. Tapos communication and surveillance din po siya pag may rescue and medical triaging. So yun po, yun po ang ilan na nagiging proyekto po ng DOST, lalong-lalo na po ang CEST program. At Sir Johnny, paano at saan pwede makipag-ugnayan sa DOST Region 3 ang mga sektor na gusto mag-avail ng serbisyo at programa ng DOST Region 3? Opo, para po sa mga interesado tungkol sa aming mga programa, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga Provincial Science and Technology Offices. Ang mga contact details po ng aming mga PSTOs ay makikita sa aming official website, yung dost3.dost.gov.ph. At maaari din po kayong mag-message sa aming mga official Facebook page na DOST Expanded CEST at DOST Central Luzon. Or i-follow po sa aming page upang maging updated po kayo sa aming aktibidad at programa ng ahensya. Yes po. At sa bahagi ito, Sir Johnny Alere, ano ang iyong mensahe at paano mo maengganyo ang mga bata na pumunta sila sa Region 3 para makita nila ito Mobile Science Centrum? Opo, madali naman po nating malalaman at katulong po natin si DepEd at for sure po malalaman ng ating mga estudyante sa mga lugar nila kung kailan po darating ang Regional Mobile Science Centrum sa kanila. Hinihikayat ko din po sila na maging mas interesado sa siyensya at teknolohiya. Sabi nga po ng aming Regional Director, palagi niyang binabanggit sa amin, science works, sabi nga niya. So talagang maniwala po tayo sa siyensya. Gumagana po ito. Salamat po. Sa tingin po ninyo sa panahon ngayon, doon sa Region 3, mas marami na po ba ng mga kabataan natin na nakakaroon ng hilig sa siyensya? Opo, masasabi ko ma'am na karamihan po ngayon ng ating mga kabataan ay talagang nahihilig po sa siyensya at gusto nilang mapalawig pa ang kanilang kaalaman. Yes po. At maraming salamat po, Sir Johnny Alere. Wala yes, po sa Doktora, community empowerment. Yes po, thank you po. At, thank you, Dr. Hilda. Siguro susunod, bigyan mo na lang kami ng update sa itong ginagawa po ninyo sa pag-ikot dito sa Region 3 ang naging outcome, ano ang naging feedback sa mga lahat, lalo na sa mga estudyante, sa mga guro at syempre sa mga magulang na napuntahan na nila. Makakaasa po kayo ma'am at we will keep in touch po. Yan po. Yan ang nakasama po natin ay si Sir Johnny Alere as a Community Empowerment through Science and Technology CEST program, Department of Science and Technology Regional Office 3. Kaya batiin ko muna na magandang umaga si Mary Cristalline Ararakap, kay Marites Batag, kay
kay Villanueva, kay Arian Espiritu, kay Kim De Vera Likudan, kay Regine Maynes, kay Mario Tumam. Hindi ko na makita. Yan po, sa lahat po na nanonood po dito po sa DOST Region 3. At yan po, at ito ay dagdag kaalaman na naman mula sa DOST at hopefully sana ay ito tutukan po ninyo dahil ang DOST ay lagi nating makakasama. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadahan naman natin ang mga balita yung mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng